Nilampasan lang ito ni Juliana, at naglakad paalis sa harapan ni Claire. Tinatanong kita sumagot ka. Pahabol na sigaw pa din ni Claire. Nilingon ni Juliana ito at nilapitan. Pakialam mo ba kung saang lupalop ako nagpunta? Hindi ko kailangang ipaliwanag sa iyo isa-isa ang lahat ng ginagawa ko. Galit na sagot ni Juliana. Marunong ka nang sumagot. Sinong pinagmamalaki mo? Pinakasalan ka lang naman ni Joshua, dahil sa mana niya hindi dahil mahal ka niya. Ako ang mas may karapatan kay Joshua dahil may anak kami. Sige, isaksak mo siya sa baga mo. Bagay naman kayong dalawa, dahil pareho kayong mga walang kwenta. Bawiin mo ang sinabi mo. Hindi ako walang kwenta, dahil may anak kami ni Joshua, ikaw asawa ka lang, pero hindi ka nabuntis ni Joshua. Hindi na lang niya pinatulan pa ang mga sinasabi ni Claire. Baka kapag narinig ni Claire na buntis din siya, ay lalo pang manggalaiti ito sa galit. At baka may mangyari kay Claire, at sa kanya na naman isisi iyon ni Joshua. Nag-away sila Juliana at Claire, dahil mas lalo nang inaapakan ni Claire si Juliana. Kung ano-anong pang-aalipusta ang sinabi ni Claire, kaya hindi na siya nakatiis. Nakapagsalita siya ng masasakit din na salita. Pero si Claire ang naunang manakit, iyon lang na outbalance siya, kaya siya napaupo sa sahig, at masyadong malakas iyon, dahil sa puwersa nitong sasampalin sana siya. Hindi man lang inalam ni Joshua, kung ano ang nangyari ng gabing iyon. Ang nakikita lang ng asawa niya, ay si Claire na namimilipit sa sakit. Kailan ba siya pinakinggan ng asawa niya? Hindi nga siya nito pinaniniwalaan. Kaya paano pa niya ipagtatanggol ang sarili niya? Umuwi si Joshua ng pagod na pagod. Dumiretso siya sa kwarto ni Claire, at nakitang umiiyak ito. What happened, babe? Nag-aalalang tanong ni Joshua. Napatunghay si Claire kay Joshua. Iyong magaling mong asawa, kung ano-anong sinabi niya sa akin kanina. Tinatanong ko lang naman siya, kung saan siya nagpunta. Noong ihatid mo ako dito sa bahay, hindi ko kasi siya naabutan, sumbong ni Claire. Siyempre mag-isa lang ako dito sa bahay. Pero siya pa ang galit sa akin. Babe, iuwi mo muna ako kina daddy. Ayoko munang tumigil dito, baka mapaanak pa ako dito sa konsumisyon sa asawa mo. Dagdag pa ni Claire at niyakap si Joshua na nakataas ang gilid ng labi, habang si Joshua ay galit na galit. Iniharap ni Joshua si Claire, at pinunasan ang mga luha nito. Okay, ihahatid kita doon, pero babalik ka dito sa susunod na araw. Hindi ko kayang umalis kayo ng anak ko sa tabi ko, pagpayag ni Joshua na nabulagan na sa mga sinabi ni Claire. Come, let's go, aya ni Joshua kay Claire. Humawak naman si Claire sa kamay ni Joshua, saka sabay silang lumabas ng kwarto. Nadaanan nila si Juliana sa sala. Hubby, aalis ka? Tanong ni Juliana. Matalim lang itong nakatingin kay Juliana, at hindi sinagot ito. Humanda ka lang sa akin Juliana mamaya. Galit na nasabi ni Joshua sa sarili. Hindi na nagtangka pang pigilan ni Juliana ang asawa na umalis. Iba na naman ang tingin ng kanyang asawa. Parang may kakaiba na naman dito. Pagkahatid ni Joshua kay Claire sa mga magulang nito, ay umuwi kaagad siya ng kondo niya. Kailangan niyang makausap si Juliana. Dumiretso kaagad si Joshua sa kwarto ng asawa. Saka hinanap ng mga mata nito sa loob ng kwarto. Pero wala siyang nakita. Lumabas na siya ng kwarto, at tiyempong kapapasok pa lang ni Juliana, galing sa labas na may dalang pagkain. Saan ka na naman galing? Kanina ka papaalis-alis Juliana. Nakipagkita ka ba sa lalaki mo? Sunod-sunod na tanong ni Joshua. Nilapitan ni Juliana si Joshua. Saka sinampal ito ng malakas sa pisngi. Kulang pa iyan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Nakapawalang hiya mo. Sobra kitang minahal, pagkatapos ako pa ang pagdududahan mo na nagtataksil sa'yo. Kahit na harap-harapan mo akong niloloko. Kahit na hindi mo ako minahal. Ang sakit-sakit dito Joshua, sabay turo sa puso niya. Pagod na ako, pagod na ang isip ko. Ang katawan ko at ang puso ko. Wala kang ibang ginawa kundi saktan ako. Sana sinabi mo na lang sa akin na umalis na lang ako. Sana tinapos mo na lang ako. Hindi na nakayanan ni Juliana. Masyado nang nas agad ang pasensya niya. Pumunta ng kwarto ni Claire si Joshua, saka kinuha ang isang papel. At bumalik sa sala sa harapan ni Juliana. Ayan pirmahan mo. It's our annulment paper, sabay bato ng papel kay Juliana.
Kinuha iyon ni Juliana at binasa. Saka umiiyak na tumingin kay Joshua. Di ba pagod ka na? Nasasaktan na kita. Hindi kita minahal, Juliana. Tutal 5 buwan na tayong nagsasama, kaya pwede na nating tapusin ito, malakas na sigaw ni Joshua. Nag-echo sa pandinig ni Juliana ang sinabi ni Joshua na hindi siya mahal nito. Napapikit siya at mas napahagulgol. Napakasama mo. Wala kang kasing sama. Saka nilapitan si Joshua at pinaghahampas sa dibdib nito. At nang mapagod ay lumayo siya kay Joshua na panay ang hikbi. Ang tahimik ng buhay ko noon sa Quezon, kasama ng pamilya ko. Pagkatapos pakakasalan mo ako para saktan at lokohin. Minahal kita sobra-sobra pa sa buhay ko. Kahit ginagawa niyo akong katulong ni Claire, tinanggap ko, kasi mahal kita. Madaling maghilam ang sugat sa mga kamay ko, pero dito sa puso ko hindi. Nakatingin lang si Joshua kay Juliana. Naawa siya para sa asawa. Sobra na pala ang ginagawa niya dito. Akin na ang ballpen. Kung ito ang makakapagpasaya sa'yo, Joshua. Sige, palalayain kita at ipauubaya kay Claire. Iniabot naman ni Joshua ang ballpen niya. Kinuha iyon ni Juliana, saka dali-daling pinirmahan. Ibinigay ni Juliana ang papel kay Joshua. Tinanggap iyon ni Joshua. Okay na, pwede na ba akong umalis? May request pa pala ako sa'yo, Joshua. Bago ako umalis dito sa kondo mo, pilit nang umiting saad ni Juliana. Ano iyon? Walang emosyon na tanong ni Joshua kay Juliana. Pwede mo bang iparamdam sa akin ngayong gabi na mahal mo ako, kahit kunwari lang? Kahit ngayong gabi lang, hiling ni Juliana habang titig na titig sa mga mata ni Joshua. At panay tulo ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Joshua nodded, and offered his hand to Juliana. Inabot ni Juliana ang kamay ni Joshua. Pareho lang silang nakatitig sa isa't isa, habang naglalakad papunta sa kwarto nila. Nasa loob na sila ng kwarto nilang mag-asawa. Pagkatapos ay inihiga ni Joshua si Juliana sa kama. Saka niyakap. Hubby, mahal na mahal kita. Bulong na sabi ni Juliana sa tenga ni Joshua. Buong gabi na magkasalo sila Joshua at Juliana. Tinupad ni Joshua ang hiling ni Juliana, na iparamdam dito ang kanyang pagmamahal. Hindi may kakaila na naging masaya si Joshua ng mga oras na iyon. Paalam na, mahal ko, ani Juliana, saka dinampyan ng magaang halik si Joshua sa pisngi. Saka tinanggal ang wedding ring at engagement ring niya, at ipinatong iyon sa mesa na nasa gilid ng kama. Pagkatapos ay kinuha na niya ang malita niya, dala lang ang mga damit niya. Nilisan ni Juliana si Joshua na walang lingon, kahit panay ang agos ng kanyang luha. Gusto kong maging maligaya ka, kahit hindi sa akin, Joshua, habol na salita ni Juliana na palabas ng condo unit nila. Nagising si Joshua na masakit ang ulo. Bumangon siya at umupo, habang hawak ang sentido. Juliana, malakas na tawag ni Joshua. Juliana. Tawag niya ulit. Pero walang tumatakbong Juliana na lumalapit sa kanya. Tumayo na si Joshua, at pumunta ng kusina. Juliana, hindi na niya natapos ang sinasabi, nang walang makitang Juliana sa kusina. Lumingalinga siya sa buong kusina, pati na sa sala. Doon siya nagpasya na bumalik sa kwarto nila. Pumunta siya sa kabinet ni Juliana. Pagbukas niya ay wala na ang mga damit nito. Doon niya naalala ang pinagsaluhan nila kagabi, pati na ang pagsasagutan nilang dalawa. Napatingin siya sa mesa, at nakita ang dalawang singsing. Kinuha niya iyon saka pumunta ng sala, para kunin ang annulment paper nila. Pagkakuha ay pirmado na nilang dalawa iyon. Pero bakit nalulungkot siya? Di ba ito ang gusto niya? Ang maghiwalay sila ni Juliana. Tahimik ang ilang araw sa buhay ni Joshua, simula nang umalis ang kanyang asawa. Dating asawa na, dahil nag-grant agad ng korte ang annulment nila, dahil sa koneksyon ni Joshua. Simula nang mawala si Juliana, marami nang nagbago. Malapit na ding manganak si Claire. Pagkapanganak pa nito sila magpapakasal. Naging maayos naman ang pagsasama nila Claire at Joshua. Pero hindi pa din lubusang masaya si Joshua. Pagka-uwi sa kondo niya, ay bumungad sa kanya ang amoy na sunog. Dali-dali siyang pumunta ng kusina. Napatigil siya nang makita si Claire sa kusina. Claire cursed dahil napaso siya ng mainit na kawali. Saka pinatay niya agad ang kalan. Pagkatapos ay inilagay sa lababo ang koaling sunog. Nilapitan ito ni Joshua at niyakap. Humarap si Claire sa kanya, at malungkot na tumingin sa mga mata niya.
Sunog na naman ang niluto kong fried egg, naiiyak na sabi ni Claire. Sunog na naman ang niluto ni Claire. Araw-araw na lang na sinusubukan nitong magluto para kay Joshua. Kung hindi pangit ang lasa ay sunog ito. Ang unit ni Joshua na dating malinis. Ilang linggo pa lang nawala si Juliana, ay nangangitim na ang sahig nito, dahil hindi pinupunasan ni Claire. Nagkalat din ang mga gamit nila sa sala. Everything is a mess. Pero pinipilit pa din ni Joshua na makontento kay Claire. Kahit na wala itong alam sa trabahong bahay. Don't worry, I will order food to Foodpanda. Don't think too much. Pilit niyang pinapangiti si Claire. Sorry babe, next time hindi nasunog ang niluluto ko. Paumanhin ni Claire na nahihiya kay Joshua, dahil wala talaga siyang alam sa gawaing bahay. It's okay, don't worry. Baka makasama pa sa baby natin ang pag-iisip mo. Kukuha na lang ako ng housekeeping para ipalinis ang buong unit, at sa susunod na linggo, mas maganda na kumuha na tayo ng makakasama natin dito sa bahay, mahabang sagot ni Joshua. Pagkatapos ay niyakap ulit ni Joshua si Claire. Iba pa din talaga ang pag-aalaga ni Juliana kay Joshua. Paggising niya handa na ang damit niya, at ang pagkain niya bago pumasok sa opisina. Pag-uwi ng gabi may asawa siyang nakangiti na sumasalubong sa kanya, at may masarap na hapunan. Mga nasa isip ni Joshua habang yakap si Claire. Bago pumasok sa kumpanya, ay pumunta muna siya ng coffee shop, dahil wala na naman siyang agahan na nakahanda, dahil tulog pa si Claire. Sir, nasa loob po ang lolo nyo. Informa ng sekretarya niya na ikinalinggan niya. Tumangulang ng ulo si Joshua. Pagkapasok niya sa loob ng opisina niya, ay nakita niya ang lolo niya, na nakatayo sa harap ng bintana. Humarap ito sa kanya, at nilapitan ni Joshua ang lolo niya. Nabigla si Joshua nang bumagsak siya sa sahig, at sinapo niya ang kanyang panga. How could you? Napakasama mo. At kailan mo sasabihin sa amin, sa akin na hiwalay na kayo ni Juliana? Pinagkakatiwalaan kita. All this time palabas lang pala ang lahat ng ito sa'yo. Ano ba ang napala mo sa pagkakaroon ng isang Claire sa buhay mo, Joshua? Galit na sigaw ni Juan Miguel. Nakayuko lang si Joshua, habang nakaupo pa din sa sahig. Nilapitan ni Juan Miguel si Joshua, saka hinawakan sa kwelyo nito at itinayo. Ang sama mo, Joshua, pinaikot mo lang pala ako sa'yo. Pati si Juliana ay niloko mo. Niloko mo kaming lahat dahil sa pagiging sakim mo. Dagdag na sabi ni Juan Miguel. At binatawan na nito si Joshua na tahimik. Walang maapuhap na paliwanag si Joshua, dahil alam niyang tama ang lolo niya. You really disappoint me, Joshua. Kaawa si Juliana sa'yo. Alam mo ba ha, hindi siya umuwi ng Quezon, simula nang umalis siya sa unit mo. Kaya nalaman ko na wala na kayo ni Juliana. Tinatawagan ni Alicia si Juliana. Tinatawagan ni Alicia ang anak niya, pero wala na ang numero niya. Nag-aalala ang mama niya para sa anak niya. Kahit ako, dahil sa'yo ko ipinagkatiwala ang inosenteng si Juliana. Ipagtanggol mo ang sarili mo, Joshua. Ngayon ipakita mo kung gaano ka katapang. Nang dahil sa yaman nagkakaganyan ka. Kulang pa ba ang lahat ng yaman mo? Napakalaki ng pagkakaiba niyong dalawa ng daddy mo. Opo, lolo. Ibang-iba po ako kay daddy. Dahil hindi ako iniwan ng asawa ko dahil sa ibang lalaki. Madiing sagot ni Joshua. Mali ako sa mga ginawa ko. Aaminin ko na ginamit ko lang si Juliana. Pero pinilit ko po na mahalin siya. Kaya lang naging bato na ang puso ko sa lahat ng mga babae dahil kay mommy, dagdag pa nito. Araw-araw ko tinatanong sa sarili ko, kung bakit niya kailangan iwanan kami dahil sa lalaki niya. Hindi ang pagmamahal ang makakapagpastay sa isang babae. Lumaki akong namumuhi sa mommy ko, pati na din sa mga babae. Kaya walang babae ang tumatagal sa akin, sabi pa ni Joshua na namumula na ang mga mata. Pero hindi sa isang mabait at inosenteng babae, ang dapat nagawan mo ng masama. Do you think na, dahil sa ginawa mo magiging masaya ka? Look at you now, tingnan mo ang sarili mo sa salamin, iho. You look miserable. Nakakaawa kang tingnan. Lalo na kapag lumaki ang anak niyo ni Juliana, mahabang sabi ni Juan Miguel, na ikinalinggan ni Joshua. What you mean, lolo? Naguguluhang tanong ni Joshua. Huminga muna ng malalim si Juan Miguel. Juliana is pregnant. She is 3 months pregnant.
At hindi mo mapansin iyon, dahil na kay Claire ang mga mata mo, sa ipinagbubuntis ni Claire, sagot ni Juan Miguel. Napaatras si Joshua, saka napahawak sa kanyang buhok. Paanong hindi ipinaalam ni Juliana sa kanya na buntis siya? Saka siya lumakad papunta sa swivel chair niya. Hawak niya ng dalawang kamay ang ulo, saka ginyalo ang buhok. Nagagalit siya na siya pa ang huling nakaalam na buntis ang dati niyang asawa. You see, ang babaeng inaalila mo at sinasaktan, dinadala ang anak mo. Walang nakaalam nito, kundi ang kaibigan mong si William. Kinausap niya ako ng personal, dahil sa awa sa asawa mo, paliwanag ni Juan Miguel. Ngayon na nakuha mo na ang gusto mong yaman, at hiwalay na kayo ni Juliana. Sana ay masaya ka na ngayon. Don't worry, hindi ko kukunin ang mga ibinigay ko sa'yo. Pero sana nabuksan ko ang isip mo, huling sinabi ni Juan Miguel, saka tumalikod sa kanyang apo, at umalis ng opisina nito. Tumayo ng kanyang upuan si Joshua, at dali-daling lumabas ng opisina niya. Sir, you have meeting po, and it will start in 5 minutes, pahabol na sabi ni Sandra. Cancel all my appointment today and go home. Sagot na sigaw ni Joshua. Lulan si Joshua ng sasakyan niya, para puntahan ang kaibigang si William. Gusto niyang malaman ang totoo. Why? Why did you hide it from me, Juliana? Inis na tanong ni William sa sarili. Napahampas pa siya sa manibela ng sasakyan niya, dahil sa no-stop pa siya sa traffic. Boss, iyong mga kailangan po sa bar ay naayos na po namin. At may kailangan lang po doon sa mga bagong alak na ide-deliver, sabi ng tauhan ni William sa kanyang bar. Okay Jason, pero we need that drinks ASAP, sagot ni William. Nang may tumapik sa balikat niya, nilingon niya ito at nakita ang kaibigang si Joshua. Inambahan siya ng isang suntok sa mukha, saka napahiga sa sahig. Nagulat ang tauhan ni William, at dali-daling dinaluhan ng amo. At inalalayang itayo. Hawak ni William ang pisnging na suntok ni Joshua, at pinahid ang konting dugo na lumabas sa gilid ng labi niya. Where is Juliana? Where is my wife? Galit na tanong ni Joshua. Wala ka ng asawa, saka bakit sa akin mo hinahanap si Juliana? Sarcasm nitong tanong kay Joshua. Napangisi si Joshua. Akala mo hindi ko alam na nagkausap kayo ng asawa ko? Why did you hide it from me? Tanong ulit ni Joshua. Ang alin ba Joshua? Diretsuhin mo na. Bakit mo itinago na buntis ang asawa ko? Tanong ulit ni Joshua. Bakit ko naman sasabihin sa'yo? Di ba hindi mo naman mahal si Juliana? At hindi na kayo mag-asawa ngayon, pinagdiinan ni William na hiwalay na sila sa papel ni Juliana. Tell me where is Juliana? I need to talk to her, tanong ni Joshua. Hindi ko alam. Kung alam ko naman, hindi ko pa din sasabihin sa'yo. Sinaktan mo ang mabait na babae na iyon. Ngayon andito ka para tanungin sa akin, kung nasaan si Juliana. Joshua, okay na si Juliana ngayon. Maayos na at tahimik na ang buhay niya. At huwag kang mag-alala sa pinagbubuntis niya, dahil hindi naman siya napapabayaan, dagdag ni William. Anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Kailangan kong kausapin si Juliana, William. Sorry kasi hindi ko talaga alam, kung nasaan si Juliana. Hindi na kami nakapag-usap ulit, sagot ni William. Naalala mo ba noon, kung paano mo siya pinapirma ng annulment paper niyo? Awang-awa ako sa tao. Tapos buntis pa siya. Alam mo ba kung gaano kasakit sa kanya ang mga pinaggagawa mo? Pasalamat ka pa dahil nalaman mo agad na may anak ka kay Juliana. I know na hindi din naman ipapakita ni Juliana ang anak niya sa'yo. Napasabunot si Joshua sa buhok niya. Hindi siya makapaniwala na itinago ni Juliana ang kondisyon niya. He became frustrated na makausap si Juliana. You will regret all the wrong that you made to Juliana. Napakabait ng asawa mo, let's see kung ano ang mawawala sa'yo ngayon, na umalis na si Juliana sa'yo, pangsisisi ni William kay Joshua. Tumalikod na si Joshua sa kaibigan niya, at naglakad paalis. Wala siyang maasahang sagot mula sa kaibigan, at hindi nito ituturo kung nasaan si Juliana. Nakauwi na siya sa kondo. Ganoon na naman ang eksena doon. Makalat ang buong sala. Pagod na ang isip niya pati katawan. Pagdating sa bahay ganito pa ang aabutan niya. Oh hi babe. Nakauwi ka na pala. Come let's have a dinner. Ayan ang nakangiting si Claire kay Joshua.
Inilapag niya muna ang hawak niyang coat sa sopa, pati na ang kanyang bag. Saka nagpahila na kay Claire sa kusina. Masayang pinagsisilbihan ni Claire si Joshua. "What is this taste?" Galit na tanong ni Joshua, nang may malasahang kakaiba sa pagkain. "Ha? Bakit pangit ba ang lasa?" Tanong din ni Claire. Saka kumuha ng kutsara, at tinikman ang pagkain na niluto niya. Napangiwi siya sa lasa. "Sorry," paumanhin ni Claire. Tumayo na lang si Joshua, saka naglakad paalis ng kusina. "Babe, o-order na lang ako ng pagkain natin," pahabol na sabi ni Claire sa papalayong si Joshua. Itinaas na lang ni Joshua ang isang kamay, na nagsasabing huwag na. Kaya napabuntong hininga si Claire. Pumasok si Joshua sa kwarto ng dati niyang asawa. Hinubad niya ang mga damit niya, saka humiga sa kama. "I'm sorry," bigkas ni Joshua, habang yakap ang unan ni Juliana. Pagkalipas ng 5 buwan, ay nagpakasal na sina Joshua at Claire. Hindi gusto ng lolo Juan niya si Claire para sa kanya, pero wala ding nagawa ang matanda sa kagustuhan ni Joshua. Lalaki ang naging anak nila Claire at Joshua. At nakatira na sila ngayon sa bahay na ipinatayo ni Joshua, para sa pamilya niya. Hindi na din pa nagkita ang magkaibigan na sina Joshua at William, pagkatapos ng sagutan nila sa bar ni William. Maayos naman ang buhay niya, pero parang may kulang. May hinahanap ang puso niya at si Juliana iyon. Hindi pa din makalimutan ni Joshua ang dating asawa. Palagi niya itong naiisip. Hindi niya maintindihan ang sarili, kung bakit hindi na maalis sa utak niya ang mukha ni Juliana. Malapit na siyang manganak, nasabi ni Joshua sa kanyang sarili. Ang tinutukoy ni Joshua ay si Juliana. Ipinahanap ni Joshua si Juliana. Nag-hire siya ng pinakamagaling na detective sa bansa, para mahanap si Juliana. Pero bigo sila. But he is not giving up. He will find Juliana at any cost. "Hindi ka pa din ba tumitigil sa paghahanap kay Juliana?" tanong ni Claire kay Joshua. "No," maikling sagot ni Joshua. "Babe, inabot na ng 5 taon. Bakit ba kailangan mo pang hanapin ang babae na iyon?" Naiinis na tanong ni Claire. Wala kasing alam si Claire sa kondisyon ni Juliana, noong umalis si Juliana noong maghiwalay silang dalawa. "She is bearing my child," walang lingon na sagot ni Joshua. Nagulat si Claire, hindi niya aakalaing buntis din pala si Juliana. "Babe, we already have a son. Para saan pa nahahanapin mo ang anak mo sa babae na iyon? And what about Clay kapag nahanap mo ang anak mo kay Juliana?" "Claire, anak ko din yon. Pareho ko silang anak at kadugo, kaya importante sila sa akin." Nagbago bigla ang anyo ni Claire. "Mahal mo ba si Juliana? Sagutin mo ako." Galit na tanong ni Claire. Hindi sinagot ni Joshua si Claire. Tinalikuran na lang niya ang kanyang asawa. "Mahal mo kaya mo siya pinapahanap, di ba Joshua?" pahabol na tanong ni Claire. Huminto sa paglalakad si Joshua, sa kanilingon ang asawa. Joshua heaved a heavy sigh. "Yes, I love her," pag-amin na sagot ni Joshua. Nanlilisik naman sa galit si Claire. Kasal na sila at may anak na, ngayon pa niya sasabihing mahal niya si Juliana. "How dare you? Ang dami ko nang nasinakripisyo sa iyo, pagkatapos ito lang ang igaganti mo sa akin." Umiiyak na turan ni Claire. "Sa totoo lang naguguluhan ako. Nalilito ako. Part of me want si Juliana, pero ayaw kong masaktan ka," ani Joshua. "Bakit ka nagpakasal sa akin?" tanong ni Claire, habang pinupunasan ang mga luha niya. Because of Clay, isang malakas na sampal ang ibinigay ni Claire kay Joshua. Saka tumalikod si Claire. Pinuntahan sa kwarto ang anak. Simula noong nalaman ni Joshua na nagdadalang tao si Juliana, ay hindi na siya pinatahimik ng konsensya niya. Masakit lang na huli na para ma-realize niya ang lahat ng mga maling nagawa. Ngayon alam niya na namumuhi si Juliana sa kanya, dahil sa mga pinaggagawa niya noon. Naalala niya noong una niyang makita si Juliana sa mansyon ng lolo niya. Yung school uniform niya na nadumihan ng dahil sa kanya. "Joshua, ngayon ka pa ba magsisisi? Napakalaki na ng kasalanan mo kay Juliana," nasabi ni Joshua sa sarili. "Ang taas ng lagnat mo anak," sabi ni Claire nang mahawakan ang pisngi ng anak. "Mommy," tawag ni Clay sa ina. Nag-aalala na si Claire. "Joshua, Joshua," malalakas na tawag ni Claire sa asawa. Nagmamadali naman na tumatakbo si Joshua,
Papasok sa kwarto ng anak. What happened? Tanong ni Joshua na nagpapalit-palit ng tingin sa mag-ina niya. Si Clay inaapoy ng lagnat, natatarantang sabi ni Claire sa asawa. Dali-dali naman na binuhat ni Joshua ang anak para dalhin sa hospital. Nakahiga ang anak nila Claire at Joshua sa hospital bed, at walang tigil sa pag-iyak si Claire, na nakaupo sa tabi ng anak. Habang hawak ni Joshua ang kamay ng anak. Clay has acute lymphocytic leukemia. Ito ay nagre-resulta kapag naiipon ang abnormal na white blood cells sa bone marrow. Mabilis na napapalitan ang healthy na white blood cells, na hindi nade-develop ng wasto. Pinaparusahan mo na ba ako? Tanong na sabi ni Joshua sa isip.